Welcome sa ating another live reaction video. At magre-react na naman tayo sa isang makasaysayan na video na ginawa natin dito sa Tatong Kalye, no? Disclaimer lang hindi naman natin ine-encourage, gayahin kung ano man yung nagawa nila, pulutin na aral, syempre itapon natin yung mali. So dito naman, pag-uusapan natin ang istorya ni Felix Diamond. Siya naman ay naging karancho ni Noli Patuga. Okay, ibig sabihin ng karancho, kasalo niya siya sa pagkain. Kwento niya dito kung paano niya nakilala at ano yung mga nasaksihan niya doon sa loob. So konting backstory lang, no? Ito si Lolo, pinuntahan namin doon sa kanyang lugar. Medyo malayo yun. Namamalimos kasi yan si Lolo. Nung pinuntahan namin siya, wala siya dun sa spot, wala siya dun sa lugar kasi nga namamalimos. So, ang ginawa namin, meron akong dalawang kasama nun. Shoutout sa'yo kay GNOG at saka kay Boss Raymond ng, hindi ko alam kung pulisya o BJMP ata. Basta shoutout sa'yo, Boss Raymond, Ironclad. Sila yung mga tumulong sa akin. Sila yung nagpadala ng larawan ni Lolo Felix Diamond. Meron tattoo kasi si Lolo Felix ng Noli Patuga sa mismong tiyan niya. So, hinahanap namin siya siguro mga 1 oras. Nag-ikot kami dun sa palengke. Tapos, nakita namin siya na namamalimos. Inibitahan ko siya na interviewin. Tinulungan din namin siya. Binigyan din namin siya ng tulong. Si Lolo Felix Diamond kasi matanda na rin. 88 na ata o 89. So, mahina na rin siya. Mahina siyang makadinig. At pagkatapos, kapag nag-i-interview kasi kami ng mga matatanda, very risky rin kasi nga nagpa-flashback sa kanila, bumabalik sa alaala nila yung mga alaala na di natin alam kung gusto pa nilang balikan or kung gusto pa nilang alalahanin. So minsan nakaka-encounter ako ng kwento na gano'n na parang may warshock, gano'n. Ayaw na niyang balikan, ayaw na niyang magkwento, gano'n, napapagod. So dito kay Lolo Felix Diamond, gano'n yung nangyari, napagod siya. Tapos, medyo hesitant na siyang magbahagi ng kwento. Kaya, ang sabi ng mga nag-comment last time, bitin. Bitin din naman, nakita ko bitin Pero, syempre, hindi natin mapipilit yung matanda So, kung ano lang yung kaya niyang ibahagi, ano lang yung gusto niya ibahagi, yun lang yung makukuha natin. Pero, magbahagi man siya ng marami or hindi, tinutulungan pa rin naman natin yung mga ini-interview natin. Simulan na natin to. Game na. Kulungan ng gulo, rayot sa gitna ng dilim, hampas ng bakal sa ulo. Manila boy at Bisaya naglalaban, ako'y nandangal hanggang walang Ano po bang pangalan niyo, Lo? Felix, Ilan taon na po ba kayo, Lo? 25. Pwede niyo po ba ikwento yung karanasan po ba ninyo? Simula nung kabataan ninyo. Dito may madalas yung maririnig yung boses ko. Pero sa ibang interview hindi Talagang yung matanda lang yung pinagsasalita ko. Dito madalas yung maririnig yung boses ko kasi nga yung matanda ayaw niya magkwento So kailangan ko siyang kausapin frequently para magkwento lang siya. Kailangan ko magtanong. O yung troublemaker, hanggang sa namasukan ako ng kulungan. Kasi sa kulungan nakasama ko yung mga siga. Mga talagang sigang tao. Kaya katulad nila Noli Patuga. Karanto ko sa pagkain yun Tapos pinapatay niya ni Kamatis. Kaya inggit. Kasi mas matayo ang pangalan ni Noli. Ito yung kadalasan sinasabi nila Pero ewan natin hindi naman tayo nanguhusga Pero kalimitan sa mga nai-interview ko, yun ang sinasabi nga. Dahil nga daw sa inggit. Kaya daw pinagawa ni Boy Kamatis na ipatapos si Noli Patuga. Dahil nga daw sa inggit. Yun ang sabi nila, hindi natin sigurado yun. Okay? Sabi naman ni Alex Bulag, wala naman daw inggit. Nag-squill daw si Noli Patuga. Pero yung iba, sabi ng iba, hindi magagawa ni Noli Patuga mag-squill. Dahil siya nga bumabandera para sa pangkat Kumbaga siya ang mas matayog nga yung pangalan niya tapos mag-i-squill siya. Tapos ang dahilan daw kung bakit nag-squill ayon kay Alex Bulag ay dahil sa babae. Gusto niyang malibing out. Living out kasi inilalabas sila. Kumbaga para magtrabaho. Okay, pero ewan natin. Tuloy natin. Wala kinaatasan kahit sino. Si Kamatis, wala. Ano lang yun, salita lang, madada. Di katulad si Noli, kahit nagdaldal siya, matatak siya. Matatak ang loob ng paglaban. Mga storya ng tattoo sa kali.
Sabihin, nagtatrastukan sila doon sa loob. Palipad hangin, parinigan, siguro, ganun yung nangyari. Ilang taon kayo niyan nung namasukan kayo? Bali, 1956. Eh di inabot nyo sila, baby ama. Oo. Hanggang Yan no, inabot daw niya sila si Baby Ama kasi medyo maedad na siya. Pero nung tinatanong ko siya, ayaw na nga niya magkwento eh. Hindi ko na siya napilit. Kahit anong kulit ko, ayaw na niya. Hindi na siya nagsasalita. Sa totoo lang, ayaw na niya magsalita. mabilis na yun. Ilang taon kayo nung namasukan kayo? 24. May tatak na kayo niyan. Pwede ba namin makita yung tatak po ninyo? Sputnik. Sputnik. Noon patuga. Ito yung pinakaunang tatak nyo ni Sputnik, Lo. Ito. Eh, paano ba kayo napunta sa ganyang buhay, Lo? Kasi sa pagluloko ko, nangal ko yung tagal gulo, Pati pag-aamin sa piskal, inaamin ko na kahit di ko kasalanan. Para maranasan ko lang yung paano hirap na makulong. Kakaiba eh, no? Si tawag doon, pangalan nun, si Lolo Lito Gayot. Nung unang interview ko, yun din ang sinasabi niya sa akin. Pinangarap daw niyang mangulungan. Di ba? Ito naman si Lolo Felix Diamond. Alos ganun din. Ginusto niya na makulong. Iba talaga yung panahon ng araw eh. Iba yung init nila. Gusto talaga nilang maranasan kung ano yung pamumuhay doon. No? Kakaiba yun. Tuloy natin. Ang ginusto nyo na makulong? Kung may tapang ng konti, Magulo ba dito sa labas? noon. May mga pangkat na kalaban nyo nung panahon yun? Tukso, bahala, komando. Ano ba yung rason, Lo, kung bakit kayo nakulong? Napaaway ako. Sa kalasigan ko, nakapatay ako. Yun, nakulong ako. Pinagtripan ba kayo? Ano? Parang ganon. Marami sila. Wala alam kung sino madadali ko. Makaharap ko yun. Nadadali ko. Marami na ako tama, katawan. Anong pinandali nyo, Lo? Balisok. Nasulan ako na makulong ng 12 years. 24 years. 12-24 sa Pasig. Tagal ng detention ko noon. Hanggang hindi mo naaamin. Ayun. Nung aminin ko, mga ilang buwan na destino na ako na iwahig. Doon ako lumabas. Eh, paano nyo nakasama yan, si Noli Patuga? Sa maximum. Karanto ko sa pagkain yan eh. Kasalo ko yan. Kumbaga sa kung ano meron ako, meron siya. Kung meron siya, meron ako. Ganun. Hanggang sa nainggit si Kawasis. Bata rin yun si Noli. Pagkasi sa loob, kanya-kanya ron eh. Namimili ka na lang ng gusto mong makasama. Ano ba itsura ni Noli Patuga, Lo? Bata pa yun. Medyo guwapo yun eh. Mga 5'4". Eh, yung katawan niya, Ayun, tama yung sinasabi rin ng ibang na-interview natin na hindi siya ganun kataas, medyo ano lang siya, maliit lang siya. Pero yun nga daw, yung katawan niya, medyo siksik. Lo, sikat na siya. Marami ng auction takot. Kanya. Marami na siyang tira. Sa Riot, bumabandera siya. Walang makalapit sa kanya. Ayun oh, ito yung madalas na tawag doon, dinidescribe tungkol kay Noli Patuga. Bumabandera daw talaga siya. Tapos sabi rin ni Lolo Primo, yan daw, yan ang talagang bumabandera, agawang bandera, yan, si Noli Patuga. Sino pa ba yun? Basta may mga ilang pangalan na binanggit si Lolo Primo eh, na mga bumabandera sa pangkat ng planeta. Pero ito na nga daw yung number 1, si Noli Patuga. Matapang. Makasama kami sa Riot. Sino kalaban nyo niyan? Komando. Pagka may ginulpi ka, may inaway ka, ibang pangkat, yung gagante. Pagante, ginag yan, iba, titira uli. Kaya hanggang sa kung sino madali nyo, kahit din umano sa inyo. Bakit? Ganun yung nangyayari, gantihan eh. Kunyari, itong pangkat A, natirahan ng pangkat B. Yung pangkat B, pabawi siya. Pwedeng sa pangkat A din, or babawi siya sa ibang pangkat C or pangkat D. Parang ganun. Kumbaga para siyang cycle. Isa siyang paikot na cycle ng bawian. Kaya nung panahon na yun, panahon nila, magulo talaga. Hindi natatapos yung kaguluhan kasi isa siyang cycle, isa siyang paikot na bawian. Malo nagbari-bari yung mga Sputnik. Nung pumasok si Boy Ampil, ano yan eh. May pangkat na ano yan. Pero dating ano yan. Ano ba ito?
Parang laban sa lahat. May pangkat siya na ganun. Siya ang founder. Sige lang. Pagdating sa 4, siyelda ng Sputnik. Marami na punta kay Ampel kaysa kay Kamatis. Si Kamatis sa taas, si Ampel sa baba. Dito daw nag-umpisa yung baryo-baryo, yung pagkakahati-hati ng pangkat planeta. Yung iba napunta kay Boy Ampil, karamihan doon ay mga batang tundo. At yung iba naman ay napunta kay Boy Kamatis na mga batang pako. Dati nga ako doon kay Ampel alam ko titirahin ako. Papatay nila ako. Dahil sa kanila, spoiler, yung bang kung ano nangyayari doon sa kanila, sinasabi ko kay Kamatis, sinisenyas ko. Gumawa ako ng paraan na makaalis doon sa poder ni Ampel, kinuha ko ni Kamatis. Doon ko nakasama sila Noli. No, sinasabi niya dito na galing siya kay Boy Ampil, tapos pag ginalaan siya na squealer, so pinagplanuhan siya, lumipat siya ngayon kay Kamatis, kay Boy Kamatis. Tapos sinasabi niya dito na doon niya nakasama si Noli Patuga. So ibig sabihin dito, naging magkasama si Noli Patuga at saka si Boy Kamatis. Pero sinasabi kasi nung ibang na-interview natin, hindi naging magkasama yan. Hindi naging magkasama sa yan. Hindi naging magkasama yan, dalawa na yan. Yun ang sinasabi nila, ha. Pero, ewan natin. Tuloy natin yung kwento. Si Kamatis. Magkasama ba sa brigada dati? Pinapatay naman siya ni Kamatis. Ayun nga naiingit siya Kumbaga sa si Kamatis lang kinikilalang boso. Ang si Noli, mas matatak si Noli. Kumbaga dito, dun sa brigada nila, si Boy Kamatis na yung kinikilalang bosyo. Siya na yung pinakmataas. Kaso nga lang, dumating itong di natin kung alam kung dumating o kung sino ba yung nauna sa kanilang dalawang mangulungan. Pero ang sabi ng ibang na-interview ko, ang naunang mangulungan dyan ay si Boy Kamatis. Dumating lang ito si Noli Patuga. Pero dito tumutog ba naman sa kwento ni Lolo Felix Diamond dahil si Boy Kamatis, bosyo, kumbaga siya ni kinikilalang bosyo. Dumating nga si Noli Patuga na ang naging papel naman ay tirador. Na yung sabi naman din yung ibang bahala katulad ni Tatay Andeng na yung pangalan daw nila talagang ganunan. Pero yung Noli Patuga talagang umaangat daw dire-diretso daw yung score yung puntos dire-diretso Kaya siguro naalarma rin to si Boy Kamatis. Tuloy natin. Siga sa siga na yung labanan Pangalan sa pangalan Respeto sa respeto. Tuloy natin. May katungulan ba si Noli Patuga niyan? Wala, tirador lang. Bakit nagkakainitan yung dalawa? Siyempre, yung nahabol nila yung kung sino hahawak sa Sputnik. Nahabol ni Noli. Kung lalaban ka sa akin, parehas. Tayong dalawa lang, single. Hinamon niya si Kamatis. Sumatis, medyo magulang. Patawa-tawa lang, hindi. Ayun. Namiyak pa nga ako nung mamatay si Noli. Dahil kinuha siya sa kwarto. Pinatila niya kila si Ibanez. Kapatid ni Ibanez. 12 pares ba tumira sa kanya? Hindi. Ba't sabi sila Cesar Laway daw ang bumanat kay Si Sir Laway, si Tomboy, yung Buwang, Amado Buwang. Ito kasi, ito lang yung sinasabi niya na ibang version kung paano nawala si Noli Patuga, kung paano pinalano. Inihiwalay daw sa ibang selda. Tapos, ibang tao naman yung binanggit niya na gumawa nung aksyon na yun kung paano tirahin si Noli Patuga. Ibang pangalan naman. Pero, sinabi niya rin dito na, yun nga, kasama pa rin daw si Amadong Buang base sa istorya niya. Tuloy natin. Yun ang bumanat. Marami bang bumanat? Sa selda. Binukod kami. Yung hindi kasali dito. Sa isang kwarto. Lagi-isa lang si Noli doon. Mga tunog na lang ng matalas ang marinig mo yung tapos tago ko sa katawan. Wala. Lumalaban pa rin Noli. Tinira daw sa sugalan, pagbaba daw ng sugalan, tsaka tinira. Sa loob. Loob ng selda. Meron namang sabi naman, pagtapos daw maligo, inabangan paglabas dahil walang gamit, nakatuwalya lang daw Tsaka daw sinalubong. Di ba? Hindi niya rin kinonfirma yung sa CR at saka yung sa baba ng sugalan.
Eto, karancho kasi siya eh. So kasama talaga siya. Tapos sabi niya, umiyak pa nga daw siya nung nawala si Noli. Tapos ang anong ebidensya kasi natin dito, na ewan natin kung masasabi natin 100% sure to. Sa tiyan niya kasi meron siyang karga, meron siyang tattoo ni Noli Patuga. So isang patunay yun na talagang close silang dalawa. 'Di ba? At lalo-lalo na karancho niya. Karancho niya mismo si Noli Patuga. Tuloy natin. Naging squealer daw si Noli Patuga. Hindi spoiler yun. Tinuro daw ni Noli Patuga yung mga gamit. Hindi, talagang sinesearching yun. Kumbaga sa ano, buwan-buwan. Kaya yung pader na ang tinlupa na yan, wala nang bakal yan. Di na nagkagulo-gulo. Buhat ng hawakan ni Kamatis. Kumbaga sa ano, Sputnik number 2. Hindi na number 1. Simula nung namatay si Noli Patuga. Naiyak din kayo nung namatay si Noli Patuga. Ano, karanto ko sa pagkain yun. Kumbaga sa ano, kaibigan mo ko eh. Kaya nyo pinalagayan. Hindi ko pinalagay. Yan ang tunay na Sputnik. Noli. N-O-L-Y. Noli. Grabe, no? Yan ang tunay na yan ang sinasabi ni Lolo Felix Diamond. Kumbaga, yung grupo na nahati, naging pangkat number 1, tapos may planeta number 1, may planeta number 2. Pero yung sinasabi niya, ito ang planeta number 1, ang Noli Patuga. 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 Number 1. Ito mismo yung number 1. Talagang bumabandera daw talaga si Noli Patuga. Talaga. Bumabandera sa rayutan eh. Buta, biro mo. Libong okso sa munti. Siya lang umaharap. May kumot na kabalot lang siya ng kumot. Mga tama na pala. Talaga. Lumalaban talaga. Totoo yun, Lo, yung agawan bandera. Sino ba nauna mangulungan, Lo? Si Kamatis ba o si Noli Patuga? Kamatis. Minsan lumalabas si Kamatis eh. Pinalalabas sa Muntinlupa eh. Gumagawa ng pera. In-square siya ng mga empleyado ng kulungan. Pupunta mga club-club. Dilay siya na. O, di ba? Tumutugma yung sinasabi na nakakalabas si Boy Kamatis, tapos tumidilihensya ng pera. Pupunta daw sa mga club-club. Tumutugma siya dun sa, sa sinasabi ni Lolo Pamboy na dun sa 10th Avenue pumupunta si Boy Kamatis. Kasi marami daw dun para mga beer house. Dun siya pumupunta. So tumutugma dun sa istorya ni Lolo Felix Diamond. Pera. Malikul eh. Ba't sabi nung mga na-interview namin, wala naman daw tira si Boy Kamatis? Wala nga. Pasalta lang. Sa labas. Yun. Bakit niya ba binuo yung 12 pares? Para hawakan ng lugar-lugar. Tinampas daw ni Noli Patuga ng padlock si Boy Kamatis. Meron ba kayo narinig na ganong istorya? Nag-aabot ba yung dalawa na yun? Boy de Guzman? Kasama ko sa karant sa pagkain. May tira din yan, si Boy de Guzman. Tagasan yan? Tundo. Danny Garcia. Troublemaker din yan. Wala rin inatasan sa awa yan. Ito Lo, meron kayong tattoo dito na Bugs Bunny. Simbol ng Sputnik. Pati nga ito 5 Pangalan ko nasa kanila nga dito eh. Anong alias mo tayo nung araw? Diamond. Pero sino yung pinakamatinding kalaban ng Sputnik nung mga panahon na yun? Komando. Si Joker. Founder na Komando. Kinakatakutan yun kasi lakad tao yun. Kilala mo si Tugma rin Totoy to. Pagkalpat. Tugma rin yun. Sinasabi naman ni ni Balat ng Pangkat Musang na yung Pangkat Planeta naman daw talaga ang mortal na kalaban nila. So tumutugma rin dito sa kwento ni Lolo Felix Diamond. Makaspat. Pero kilala mo, naririnig mo? Oo. Pray mo. Naririnig nyo rin yun? Naririnig niya rin na kwento na nasabi niya rin na naririnig ko yung pangalan na yun, pero pangkat pangkat Bisaya kaya wala ako maikukwento doon. Yun ang sabi niya. Pero yung naririnig niya yung pangalan, yun ang nasabi niya. Ano pangkat ni Baby Ama? Sige. Sumasabak din sa Riot. Sa rayot na ngayon. Ginawang babae daw yun sa loob. Oo. Kaya nga siya gumanti siya eh. So hanggang doon lang yung naging natin interview kay Lolo Felix Diamond dahil unfortunately ayaw na niyang magkwento. Pero yun, anyway, bukas ulit